kagabi sa Pinoy Big Brother Gen 11. Isang desisyon ang ginawa ni Dingdong at Patrick na nagresulta sa kanilang pansamantalang paghihiwalay. Final na po, kuya. Ako na po muna yung papasok. Kinailangan din mamili ng mga house guests ng tatlong hihiranging official housemates. Ang official housemate ay ikaw, Bricks, Patrick, Jazz. Ngayong gabi, mas makikilala pa natin ang ating mga housemates. Saan ba nagtatrabaho ang mga isda? Eddie, sa office. Maganda, gusto ko pag magkabahay ako ganito din. May confession room. Abangan ang panibagong mga kwentong ating mabubuksan dito lang sa Pinoy Big Brother Gen 11. We've been driving around, singing songs way too loud because Sa unang umaga ng mga housemates at house guests sa bahay ni Kuya, Alam mo, hirap po ako gawin matulog. Alam ko yun, inaantay ko yan. Inaantay ko yan. Thank you. This is it, Pansit, our first day on First PBB. official. Ay, bakit on? Bakit on? Morning! Morning. Morning, guys! How was your sleep? Good morning, everyone. matapos mag-freshen up, ang mga boys naisipang maglinis ng bintana. I think we have to clean the windows, no? Yeah. Where's the window cleaner? Si Binsoy naman may kakaibang paraan para matanggal ang tubig sa may pool. Si Dylan naman, pagdidilig ang inatupag. Nax naman, pakitang gila sa mga boys sa first morning sa bahay. Dagdag pogi points kayo dyan. Maya-maya pa, lumabas na rin ang hudyat para kumuha ng kanilang daily supply sa mga housemates at house guests. Agad namang nagtungo sa storage room ang lahat. Pagkakuha ng supplies, ang chief cook na si Bricks, ipinagluto ng agahan ang mga kasama. Wow, live cooking. We're so lucky to have Kuya Bricks. Aww. Like, for real. For me kasi cooking is a never-ending discovery naman eh. Habang nagluluto, nagkwento rin si Bricks ng kanyang mga karanasan sa barko. Kasi sa akin, general cargo naman ako eh. Saan po kayo? Sa Gali, kitchen ako. Akong chief cook doon. Tapos mga kasama ko, mga kapitan, mga 20 lang kami. Minsan, puro Pinoy. Minsan, mix naman. Iba-iba din ang kasama mo doon. Or I mean, Yung every pagkain nila. month, something, every month or every year, nagpapalit ba kayo ng kasama? Every month. Kaya just talaga. Pagkatapos magluto ni Bricks, ay kinuha naman ni Jazz at Patrick ang kanilang espesyal na agahan at sabay ng kumain ang lahat. Dear Heavenly Father, we thank you for this time that you have given us, dear Lord. Thank you, dear Lord, for an opportunity to meet one another, dear Lord. And we hope that you will guide us, dear Lord, sa first day namin, officially today sa bahay ni Kuya. Maya-maya pa, isa-isa nang ipinatawag ni Kuya sa confession room ang kanyang mga quote-unquote house guests para kausapin sa unang pagkakataon. Maligayang pagdating sa loob ng aking bahay. Ayan, nagulat ako. Nagulat ka pala. Sorry. Pasensya na. Noemi, Yes. Hi, Kuya. si Vicky. Vicky, busy. Kaip to. Kumusta naman yung unang gising? Super happy ako, Kuya, kasi parang yung gabi ko, super haba. I had trouble sleeping last night because I made sure I got this spot next to the wall because I like to have my own kind of private place on the side. And medyo mainit po, but then as the night got, when it was the morning, malamig na po. I will get used to it soon. In Tagalog, ang tawag namin doon ay namamahay. Namamahay. Kumusta yung unang gising sa loob ng bahay ko? Oh, very goosebumpy. Ano yon, Rain? Meron bang word na goosebumpy? Yeah, meron po sa vocabulary ko. How do you spell it? G-O-O-S-E-B.
U-M-B. Bump. No, P. Y. Juice Bumpy. No. You said J. G po, G. Sorry. G. G-O-O-S-E-B. U-M-P. Y. Gets? A. Gets na rin. Ano pala ang ibig sabihin ng Goose Bumpy? Si Kuya, hindi pa pala gets. Kuya po, you try po, matulog ka po doon and then pagising mo, i-play mo yung music and then magganon yung balahibo mo, ma-feel mo yung goosebumpy. Ayos din naman pala itong si Rain. Nakuha pang utusan si Kuya. Sino na yung mga tingin mo mas malapit sa'yo? Sa tingin ko po sila Jaren po. Tapos si Kuya Daryl. Mark, sino si Daryl? May mga nakikita ka bang hindi namin nakikita? Daryl? Ay, sorry Kuya, di po ako masyado magaling sa names eh. Dylan? Dylan, yan po, Dylan. Okay lang yan, Mark. Hindi ka man magaling sa names eh. Mukhang magaling ka naman sa pakikisama. Bakit mo nasabing silang dalawa ang magiging malapit sa'yo? Sa ngayon po, sila po ang sa tingin kong malapit sa akin. Kasi po, firstly po, nung kami po yung tatlong magkakasabay na pumasok po. And magkakatabi din po kami matulog kasi, kaya yun din po. Kamusta? Okay lang po, masaya po. Bakit masaya? Masaya po kasi kahit first day pa lang namin, Kuya, marami na po kaming marami na po kaming nalalaman tungkol sa isa't isa, Kuya. Mas mabuti yung namin, Kuya, mga relasyon namin sa loob, Kuya. Pag maraming kakilala, mas masaya ba yan? Opo, Kuya. The more the merrier. Ulit. Take 2, Binsoy. The more the merrier. Kaya mo yan. Take 3. The more the merrier, Kuya. Ayun. Nakuha rin. Very good, Binsoy. Sinubukan naman ni Kuya na ilabas ang kulit ng tahimik na si JM. Maligayang pagdating sa loob ng bahay ko, JM. Hello, Kuya. Parang hindi ka naman yata masaya. Masaya po. O, kumusta? Okay lang kayo. Medyo mahihiya pa rin kahit pa paano. Bakit ka naman nahihiya? Ewan, na-feel ko na lang ho eh. Kaya pala hindi kita masyadong nararamdaman. Sa pangarap mo ito? Oo naman, Kuya. Anong pakiramdam at natupad yung pangarap mo? Masarap sa feeling artista, ganun. Feeling artista, ha? Paano bang galawan ng artista? Malayo na yung mic, Kuya. Dapat nakaganyan. Ayan. Artista nga. Ayan, napatawa ka naman pala ni Kuya, JM. Si Kai kaya, mapatawa si Kuya? Sa tingin mo ba, makakasundo mo sila? Yes po, Kuya. Si Rain. Na-notice ko na parang ka-humor ko siya. Joker ka rin pala. Pwede bang makarinig ng sample? Kuya, matatagalan tayo dito. Gusto mo ba ako mauna? Sige. Kai. Yes po, Kuya. Anong isda ang bumabaril? Fishda? Mali. Hindi fishda. Hindi. Gusto mo na bang malaman ang sagot? Yes po. Ang isda na bumabaril ay bangus. Kuya, hindi nakakatawa ko. You remind me of my mom. Kasi palagi siyang nagjo-joke pero hindi nakakatawa. So, doon ako tumatawa. Dahil hindi siya nakakatawa. Ay, meron ako. Oh, sige. Ano ba? Saan ba nagtatrabaho ang mga isda? Sa eskwelahan. Hindi. Saan, Kai? Eddie, sa office. So, hindi ka po natawa? Ha! Isa lang yung ha. Ano ba yung narinig mo? Isa lang, Kuya. Next time, I will joke. Ano na yan? Tatlong haha. Tingnan natin. Kakaibang hamon yan, ha? Mag-ipon ka na ng maraming jokes, Kai. Sumunod namang kinausap ni Kuya si Colette na mukhang hindi mapakali sa confession room. Naglilinis ka. Madumi ba ang bahay ko, Colette? Hindi po. Kamusta ang aking bahay para sa'yo? Maganda. Gusto ko pag magkabahay ako ganito din. May confession room. May isi-share po ako. Ano yun? Nung hindi po ako nakapasok pa sa PBB, palagi po kitang napapanigi. Nakakausap kita. Sa panaginip mo? Opo. Paano daw? Kulit. Yun. Kurutin mo nga yung sarili mo. Panaginip pa ba to? Hindi po. Habang nagbabonding sa living room, si Jaren may naisip na isang laro para sa mga kasama.
Do you know the game 21? Ano ba yun? So you go round in a circle, and then you can say 1, 2, or 3 numbers. I say 1, 2, says 3, 4, 5. She just says 6, or she says 7 or 8. And the person who says the number 21 has to do a truth or dare. Mukhang exciting. Game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 11, 13. May 13 pa. 13 pa. Sorry sa amin kasi shortcut. May short. 11, 12 siya. 13, 14. 15, 16. 17. 18. 19. Jaren. Jaren. 20. Good job, Jaren! Ikaw ang gagawa ng dare sa game na naisip mo. Dapat parang to. Kantayin mo na yung Pinoy. Pinoy ako na lang. Sige. Pero ano ha, pero... Sige. I already know the R&B. R&B. Pero dapat wala accent. Version mo. Napakarami namang demands ng mga audience na to. R&B version. Tayo. With feelings Gamitin mo yung mic mo doon. With feelings. Yeah. Siyempre pag singer, may Dapat feelings kumukulot. Dapat with feelings. Okay, you want? Okay. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa mundo kung ano kaya mo. Ibang-ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Ipagmalaki mo, Pinoy, kung Pinoy tayo. Bravo, Jaren! Hoping kami na mas marinig pa ng madalas ang singing voice mo sa loob ng bahay. Hello, Philippines! Hello, world! Tuloy-tuloy nga ang test sa ating mga housemates na ang buong akala ay house guests lamang sila na kailangan di umano mamili ng 11 official housemates para sa linggong ito. Kaya naman sa pagpapatuloy ng pagsubok na yan, ano mga kwento kaya ang mabubuksan mula sa mga paparating daw na regalo para sa kanila? At paano ito makakaapekto sa kanilang magiging desisyon kung sino ang hihirangin pang official housemates? Pilipinas at Team Online, panoorin natin. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, ipinatawag ni Kuya sa confession room ang unang 3 official housemates na sina Patrick, Jazz at Briggs. Kaya ko kayo pinatawag dito ay dahil ngayong araw ay meron akong ipapagawa sa inyo. Kunin niyo ang sulat sa loob ng kahon. Jazz, Briggs at Patrick. May mga regalong nais ipapaabot ang mga mahal ninyo sa buhay, mga bagay na may kinalaman sa kwento nyo noong pagkabata. Kailangan buksan ng mga house guests at housemates ang mga regalong natanggap nila mula sa kanilang mahal sa buhay at magbahagi ng childhood memory na naaalala sa regalong natanggap. Agad na kinuha na Patrick, Jazz at Briggs ang mga regalo sa storage room at pinuntahan ng mga kasama. Ibinahagi na rin ng 3 ang mga regalong natanggap ng mga kasama. Nang makatanggap ng lahat, unang nagbahagi at nagbukas ng regalo, si Dylan. Galing daw sa mama ko. Ito talaga yung... Di ba sa love life may totga? The one that got away. I feel like my life, ito yung totga ko. Kasi parang yung best life nga, best years ko, parang sa UST ko na naranasan. I remember wearing this jersey. Championship namin, kalaban namin NU. Pero ang saklap lang kasi hindi ko na-realize din na talagang sobrang swerte ko. I took it for granted. I wish I did better. Pero thankful pa rin kasi daming happy memories and ang daming lessons na binigay sa akin. And I think it reminds me na winner ako sa buhay kahit na ganito yung nangyari sa akin. Sunod-sunod na rin nagbahagi ang iba ng mga kwento sa likod ng regalong natanggap. Sumunod namang nagbahagi ng regalong natanggap si Jazz. Oh my God!
Sentimental. Oh. So, ito yung pinadala ng mom ko because naglalaro ko ng airsoft dati with my dad. Because yun talaga yung parang bonding moment namin na no one can ever take it away from me and my dad. Na parang it's us, it's our bonding. Naapektuhan po kay Ate Jess kasi parang ang sarap po siguro sa feeling na wala ko yun, parang napaisip lang ako na siguro ang sarap sa feeling na may father and daughter bonding. Kaya parang ganun. Sunod na nagbahagi si Kai. Hi, nako. Yung sa akin, lampin. Meron talagang lampin specifically for a baby. At ito yung... I'm so sorry. I've never cried in front of so many people. And I just met you yesterday. My mom kasi is a midwife. So, taga Cebu yung mom ko. Pumunta yung mom ko dito para hoping that she could get a child. Kasi infertile yung parents ko both. Pumunta talaga sila dito para makakuha ng opportunity. And it was between me and another baby. Kaya I'm so lucky na ako yung nakuha. And ako yung lumaki na ganito. My mom always says like, how do you feel? Like, do you regret being with us? Like, ikaw ba, do you wish to be with your biological parents? Ganon ba? Like, honestly, ako, hindi. Kasi, no. My parents think I'm ashamed of them, pero hindi. Hindi talaga. Like, I'm super lucky na ako yung nakuha nila. Kaya, lampin. Because I would say I'm quite a miracle baby. Hindi rin napigilang maging emosyonal ni JM sa regalong natanggap. Gusto kong tumalikod, lahat nga pala, may camera. Wait lang. So, ito yung gitara ko. Kaisa-isang bagay, na niregalo sa akin nung tunay na papa ko. Inalagaan to until now, nasa akin tong gitaran to. Kumbaga, dito ko lang inaalala yung mga masasayang alaala namin nun. Lisensya na... Sa pagpapatuloy ng pagbabahagi ng mga housemates at house guests tungkol sa kanilang mga regalo, hindi mapigilang magulat ni Noemi sa kanyang natanggap. Umabot talaga siya dito. Ano? Well, Jera Santo Niño. You know, in Cebu, there is this festival sa, Sinulog ang tawag. Siya kasi yung parang karamay ko noon, nung bata pa ako. Since yung napadala dito is si Ate Jovi. We were very close when we were young. Close na close kami dati. So, para ako na kasi siyang second mother kasi inalagaan niya ako dati pa. Santo Niño kasi yung parang agapay ko the whole time. So, thank you so much. Matapos ni Noemi, si Colette naman ang nagbukas ng kanyang regalo. Sa adoptive mother ko. Ay! Ay, ang yan na walang langit. Remember? Oo, yung palabas na yun. Kasali ka dyan? Ako to. Nag-ano lang sa dingding ba? Daanin man sa biro at pagpapasaya ni Colette, hindi pa rin niya maiwasan maluha dahil sa kanyang mga napagdaanan. Yung bata pa kasi ako, yung hindi ko pa alam na adopted ako, yung mga pinsan ko, sinasabihan ako ng ampon. Kahit yung mga tito ko, ampon, ganon. Wait lang.
sa lumaki ako, tapos yun pa din yung yung sinasabi nila sa akin. Di ba yung music ng walang anghel, pag kinakanta to sa akin, parang natatouch ako kasi ko naman hanggang ngayon, naririnig ko pa rin, pero wala na eh. I'm strong than before. Correct, Colette. Proud kami sa'yo. Matapos ni Colette, anong mahalagang regalo naman kaya ang makukuha ni Binsoy? Argie's awesome. I'm in a fan. Go bar. So it's a good. High school pa lang ako. Yung papa ko nagtatrabaho sa mining. Halos yung pamilya namin nagtatrabaho sa mining. So high school pa lang ako. Kumbaga buhay na kami magtatrabaho para lang mataguyod yung araw-araw namin na pamumuhay. And then, kahit nakikita ko na nahihirapan sila papa at sila mama para lang makapag-aral, tsaka may pangtusto sa amin. Ayun, masakit lang na nakikita ko sila na nahihirapan para sa amin. So, kaya ako nagsusumikap para din makaganti sa kanila. Namigyan sila ng magandang buhay. Sa kanila ko lang din na-feel na importante ako, na kahit may pagkapili akong bata minamahal pa rin nila ako ng buong puso. Everyone, let's give him a hug. Group hug. Binsoy! Group hug. Group hug. 1, 2, 3. The count. Yes. We love you, Binsoy. Where's your project made? Abangan bukas! Binsoy! 58! 59! 60! Don't disappoint me. Don't disappoint. 1, 2, 3, 4. Sa puntong ito, nais kong ipaalam sa inyo na madadagdagan ang bilang ng official housemates sa loob ng aking bahay. Upang makasama sina Bricks, Patrick at Jazz, ano kayang ipapagawang task ni Kuya sa ating mga house guests? Para sa ika-7 pwesto, nagkaroon ng 3-way tie. Sino nga kaya ang mga susunod na mapapasama sa official housemates ni Kuya? Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Gen 11.